Sa mata ng isang ina, walang mas matimbang na pagmamahal kundi ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Ngunit paano kung ang mismong anak ang siyang magtutulak sa kanyang huling hantungan? Isang ina na nagbigay ng buong pagmamahal at sakripisyo sa kanyang pamilya. Isang anak na dapat ay magiging sandigan sa kanyang pagtanda. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang sariling anak ang kumitil sa buhay ng kanyang ina. Ito ang kaso ng pagpatay kay Maria Evelyn Zayos. Si Maria Evelyn Zayos, 54 years old, nakatira sa Dasmariñas, Cavite, ay isang mapagmahal at responsabling ina. Siya ay kilala bilang isang maalagang magulang na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang araw noong August 2016, siya ay bigla na lamang nawala. Ayon sa kanyang anak na si Joanna Marie Zayos, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng ina na naging dahilan upang umalis si Evelyn at pumunta sa Singapore upang magbakasyon. Ngunit ang mga araw ay naging buwan at ang mga buwan ay naging taon, pero hindi na muling bumalik pa si Evelyn. Bagamat nagtaka ang ilang kaanak ni Evelyn sa biglaan at walang paalam niyang pag-alis, ay hindi ito masyadong binigyang pansin ng pamilya nung una. Nanatili pa ring aktibo si Evelyn sa kanyang social media account. Doon ay nagpo-post pa rin siya ng mga updates at sumasagot sa mga komento at tanong ng mga kapamilya at kaibigan. Tuwing espesyal na okasyon tulad ng Pasko at birthday, nakakatanggap pa rin ng message ang pamilya mula kay Evelyn. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may napansin ang kanyang anak na lalaki na itatago natin sa pangalang Marco. Napansin ni Marco na tila ba hindi ito ang paraan ng pagte-text ng kanilang ina. Ipinagtataka rin niya na sa buong durasyon ng pagbabakasyon ng ina ay ni minsan hindi man lang nito naisipang mag-video call at tumawag sa kanila. Makalipas ang 2 taon, noong September 2018, nagsimula nang magduda si Marco. Bakit hindi man lang nagpapakita ang ina kahit isang beses? Hindi na siya mapakali. Kaya't formal na itong inireport ni Marco sa mga otoridad at humingi ng tulong upang hanapin ang kanilang nawawalang ina. Sa kabila ng investigasyon at paghahanap ay hindi pa rin natagpuan ang ginang. Ang hindi nila alam, ang hinahanap nila ay hindi malayo. Naroon lang si Evelyn, hindi sa ibang bansa, hindi sa isang masayang bakasyon, kundi sa mismong ilalim ng kanilang bahay. Lumipas muli ang 2 taon. Taong 2020, napagpasyahan ni Marco na iparenovate ang kanilang bahay, partikular ang kusina. Sa una pa lang ay napansin ni Marco na may kakaibang amoy mula sa paghuhukay ng pinapaayos na bahay. Hindi niya masyadong binigyang pansin iyon. Ngunit habang tumatagal ay patindi ng patindi ang amoy, kaya inutusan niya ang mga manggagawa na maghukay pa ng malalim. Hanggang sa nahukay nila ang mga personal na gamit ni Evelyn, passbook, mga ID, ATM card. Nakaramdam si Marco ng takot at pangamba sa mga nakita. Sa isip ay naandoon ang pag-aalala sa inang matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan agad pumunta si Marco sa mga pulis at pinagbigay alam ang mga pangyayari. Hinalughog ng mga pulis ang tahanan ng pamilya Zayos hanggang sa nadiskubre nila ang isang septic tank sa likod bahay na may umaalingasaw na amoy. Dito, natagpuan ang labi ni Evelyn. Nasa ilalim ng semento at mahigit 4 na taon nang naaagnas. Sa isip ni Marco at ng mga pulis ay ang maraming katanungan. Sino ang may kagagawan ng lahat ng ito? Paanong nabaon sa mismong bahay nila ang labi ng ginang?
Sa mga tanong na ito, isa ang tiyak. Isa sa mga kasama ni Evelyn sa bahay ang salarin. Matapos ang matinding investigasyon, natuklasan ng mga otoridad ang kasuklam-suklam na katotohanan. Ang mismong anak ni Evelyn, si Joanna Marie Sayos, at ang kanyang nobyo na si Ronald James Ruby ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimen. Si Joanna ay kapatid sa ina ni Marco. Bagamat magkaiba sila ng ama, ay hindi iyon naging sagabal sa kanilang mabuting samahan. Taong 2014 nang maging magkasintahan sina Joanna at Ronald. Napagpasyahan ng magkasintahan na magsama na. Isang desisyon na mariing tinutulan ni Evelyn sapagkat 16 years old pa lamang noon si Joanna. Ngunit kalaunay tinanggap na lang ng ginang ang desisyon at nanirahan ang magkasintahan sa bahay ni Evelyn. Ayon kay Marco, noong August 15, 2016, nagpaalam siya sa ina na may gagawing thesis kaya't hindi siya makakauwi ng gabing iyon. Hindi niya alam na ito na pala ang huling pagkikita nila ng ina. Dahil sa circumstantial evidence, itinuring na primary suspects sina Joanna at Ronald. Agad nagkasa ng manhunt operation ang pulisya at noong July 22, 2020, nahuli ang dalawa. Base sa masusing investigasyon ng Dasmariñas City Police, pinagplanuhan ang pagpatay kay Evelyn. Nagpanggap umano ang magkasintahan na may sorpresa sila sa ina na kasalukuyang nasa second floor ng bahay. Tinawag nila ito pababa, ngunit sa halip na masayang sorpresa ay isang martilyo ang sumalubong sa kanyang ulo. Pinalo ni Ronald ng martilyo ang ulo ni Evelyn, ngunit hindi agad namatay ang ginang. Kaya't inutusan ni Ronald si Joanna na kunin ang kutsilyo at dooy sinaksak ang ginang hanggang sa mawalan ito ng hininga. Upang maitago ang kanilang krimen, ibinaon ni Ronald sa ilalim ng hindi pa natatapos na septic tank ang labi ni Evelyn at pinatungan ng semento. Habang si Joanna di umano ay nanatili sa itaas ng kanilang bahay. Ibinaon din ni Ronald ang mga identifications ng ginang. Ayon pa rin sa mga pulis, tuwing nangangamoy ang septic tank ay muling bibili ng semento si Ronald at sesementohan itong muli. Sa investigasyon pa rin ng mga pulis, matinding galit ang dahilan kaya't nakuhang paslangin ng dalawa ang biktima. Ginamit din ni Joanna ang social media account ng ina upang hindi magdudang iba sa biglaang pagkawala nito. Nagbigay naman si Joanna ng kusang loob na salaysay sa harap ng mga pulis. Inamin niyang matagal nang may balak si Ronald na patayin ang kanyang ina. Ngunit idiniin ni Joanna na si Ronald lamang ang pumatay. Aniya, siya ay nasa labas ng bahay nang mangyari ang krimen. Hindi rin daw niya nagawang isumbong sa mga pulis ang mga pangyayari dahil sa takot sapagkat pinagbantaan siya ni Ronald. Sa kabila nito, matindi ang paniniwala ng mga pulis na may kinalaman din si Joanna sa nangyaring krimen. Sinampahan ang kaso ni Marco si Ronald ng murder, habang si Joanna naman ay haharap sa kasong parricide o ang pagpatay sa isang malapit na miyembro ng pamilya. Sa ngayon, wala pang balita tungkol sa naging takbo ng kaso. Gayunpaman, ayon sa mga pulis, hindi sila titigil hanggat hindi nila nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Evelyn. Isang ina na nagmahal ng walang kapantay. Isang anak na sa huli siya palang papatay sa kanya. Paano nagawa ni Joanna Marie ang karumal-dumal na krimeng ito? Paano naatim ng kanyang konsensya na gawin lahat ito at itago ang lihim sa loob ng 4 na taon? Sa huli, walang lihim na hindi nabubunyag. Gaano man ito itinago, gaano man ito pilit na ilibing sa kadiliman, ang katotohanan ay laging makakahanap ng daan palabas. Ang kaso ni Maria Evelyn Sayos ay isang malagim na paalaala na minsan ang mismong tahanang dapat maging kanlungan ay nagiging saksi sa pinakamasakit
na pagtataksil. Hanggang sa muli.